Bumubulaga ang init ng Abril sa liwasang paboritong tambayan ng mga bata sa Barangay Luntian. Naglalagkit ang alikabok sa bawat paghampas ng tsinelas sa lupa. Humahampas ang kislap ng araw sa makukulay na tubo ng slide at naglalangit-ngit ang kalawanging chain ng duyan na parang matandang kumakanta sa kuluban ng hangin. Sa layong ilang dipa, nakatayo si Lance Gabriel Gab de Mesa, 9 na taong gulang, payat, moreno at madaling makilala dahil sa espesyal na bakal na brace na nakabalot sa kaliwang tuhod at sa hawak niyang gausong saklay na pilay na rin sa kalumaan. May 1 taon pa lang mula nang mabangga ng motorsiklo sa kanto, naputol ang ACL at pinalitan ng titanium rod. Kaya't simula noon, ang bawat paghakbang ay parang minomodelo sa mabagal na metronome na iniwan ng tadhana. Ngulit buo ang determinasyon ni Gab na makiisa sa saya ng palaruan ngayong bakasyon. Kaya tahimik niyang ibinuka ang labi para huminga ng malalim. Sabay inuko pa ang pinakabentang parte, ang 3 hakbang papunta sa swing na bahagyang nakalubog ang paang semento. Basta't makahawak lang siya sa tali, sapat na. Hindi pa siya nakaupo. Dumaos-dos sa likuran niya ang halakhakan parang lason. 5 magkakaibigan, sina Marco, Inigo, Ella, Brian at Sasha, nakapila sa lilim ng slide. Hawak ang bago nilang fidget cam. Maingay sa chismis tungkol sa bagong trend sa TikTok. Nang mapansin si Gab, agad pinagdiskitahan ni Marco, anak ng kapitan, suot ang brand new na rubber shoes. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. "Oy Gab, kita mo to?" Sigaw niya, sabay turo sa bakal na brace ng bata. "Transformer o bakal na lata?" Tumawa ang grupo. Si Ella umaktapang parang robot. Inikot-ikot ang siko at tinigasan ng tuhod. Humagighik ang 4, nag-echo sa kawalan. Si Gab, bagamat kumakalamang ginong tuhod, pinilit na umiti. Ngulit kinolekta ng mata ng grupo ang kaunting kahihiyan sa dulo ng pilik mata. Mukhang lalong ginanahan. "Baka kakalawangin yan pag umulan, Gab, ot," kantyaw ni Brian. "Tingnan nga natin kung makakatakbo yan," sabit ni Inigo. Sabay abot ng bato at ipinalo sa bakal na brace. Ting! Maingay na tunog at sumilong sa balat ni Gab ang kirot. Hawat pa rin niya ang saklay, pero umugong sa tenga ang hagighik. Parang lumang radyo ni sinadyang ipihit sa malayong estasyon. Sa gilid, nakaupo sa evacuworm slide ang batang si Mira, pinsan ni Gab, tahimik na nanonood. Naramdaman niya ang pag-apaw ng kawalan ng katarungan, ngunit naalala niyang lagi siyang pinapatigil ng nanay. "Huwag kang manggulo." Sa kabila ng pagpipigil, bumunot siya ng lumang cellphone sa bulsa. Yung Nokia smartphone na basag ang screen ngunit may malino na kamera at in-on ng video record. Hindi napansin ng 5, abala sila sa pag-imbento ng bagong biro. "Picture, picture!" sigaw ni Sasha. Hawak ang fidget cam. Lumapit sila kay Gab at itinulak palabas ng frame. Bumagsak ang saklay at si Gab napaupo sa alikabok. Pilit lumiling ang tingin na parang asong siniglid ng 4 na pusa. "Tanggalin mo na yung brace mo, pangit tingnan," dugtong ni Marco at sinubukang kalasin ang strap. Nag-ipon ng luha sa mata ni Gab pero nanigas sa takot. Baka masaktan pa ang tuhod na bagong opera. Dali-dali niyang kinalung ang tuhod at kumaripas palayo gamit ang saklay, papunta sa malaking puno ng akasya sa dulo ng playground habang umaambon ng tawanan sa likuran. Hapon na nang imbitahan ng barangay ang mga bata sa covered court. May bago kasing projector movie night para sa Summer Youth Week at ipapalabas ang mga gawa nilang short films. Excited ang karamihan. Si Marco at barkada, malapad ang ngiti, dala ang USB ng bago nilang shoot na funny playground moments. Tiwala silang mapapalakpak ang lahat. Sa pinakalikod ng bleachers na upo si Gab at Mira. Pahihimik na ninenerbiyos. May hawak si Mira na hiwalay na flash drive. Yung video na nakunan niya. "Sigurado ka?" tanong ni Gab, nanginginig. "Oo," sabit ni Mira. "Oras mo na." Lumabas ang Kapitana Regina. Nag-welcome ng lahat. Pagkatapos ng pambukas, inanyahan ng mga batang gumawa ng entries na ipasa ang USB sa tech booth. Unang tumakbo si Marco, mabilis na isinaksak ang drive. Sunod, pahihimik na isiningit ni Mira ang kanila. Walang napansin. Nagsimula ang palabas. Una,
montage ng mga asa sa kalsada. Patawa, palakpak. Sunod, footages ng summer Zumba. Pangatlo, funny playground moments by Marco and friends. Nagpalakpakan ng 5, naghiyawan. Sa screen, bumungad ang shaky clip. Kuha ng cellphone habang tila documentary kuno ng weird kid. Lumitaw si Gab. Nakafocus ang lente sa brace. Nadinig ang komentaryo ni Marco. Ito po ang robot na walang battery. Tawa sa video. Tawa rin sa loob ng court ng ilang bata. Pero unti-unti, may mga magulang na kumunot na ang loo. Pinakita kung paano tinamaan si Gab ng bato, paano siya nagtago sa puno, umiiyak. Pinutol sa gitna at nilagyan ng cartoon sound effect. May ilan pang humalakhak pero humina na, nakahalata sa pagbabago ng tono. Nang matapos, pumalakpak lang ang barkada, walang ganang sumabay ang ibang nanonood. Kumaluskos ang mga upuan. Sunod na entry, sabi ng MC. Video number 4, walang title. May kaba sa loob ng barkada. Hindi kilala kung ano iyon. Nag-block ang screen 2 segundo bago sumiklab ang esena. Ang parehong sandaling tinutokso si Gab pero kuha mula sa tabi. Mas malinaw, mas malapit. Rinig mismo ang lumalatik na tawa. Rinig pati ang mahinang pag-iyak ni Gab na nakarelentong lumalakas habang sinusubukang tumayo. Hanggang lumingon siya sa kamera, baka sa mata ang katakot. Huminto roon ang video. Bumalik sa itim at nag-flash ng puting linya ng teksto. Bawat hakbang may sakit na hindi ninyo nararamdaman. Si Gab ay naglalakad pa rin kahit napilay siya. Kayo, kaya nyo bang lumakad kahit walang puso? Nagpatuloy ang video. Ngayon ay collage ng mga larawan ni Gab sa ospital. Nakahiga, may benda, nakasmile kasama ang nurse kahit naka-therapy. Nagbibilang ng buwan. Sunod, clip na kuha ni Nanay Liza. Ang physical therapy session. Naglalakad si Gab sa parallel bars. Pawis, nanginginig, pero hindi sumusuko. Bawat hakbang may markang 1 centimeter progress. Gumuhit sa screen ang salita. Lakasan ng noob, hindi ng binti. Huling parte, playback ng malabong video ng doktor. Ang batang ito may 30% chance lang maglakad ng maayos kailanman. Sinundan ng maikling shot ni Gab na sinabing, pero tatakbo rin ako balang araw. Fade out, tapos silent black screen. Ilang segundo, walang nagsalita. Hangin lang at buntong hininga. May narinig na paghikbi sa hanay ng mga nanay. Si Ella, pipi ang bibig, nakayuko. Si Marco, hawak ang fidget cam, nangingibabaw rosaryo ng hiya sa leeg. Pagbalik ng ilaw, tumayo si Kapitana Regina. Kanino ang video? Tanong niya. Kumabog ang dibdib ni Mira. Tumayo siya, sabay hawak sa braso ni Gab para itayo rin. Akin po, sabi ni Mira, nanginginig. Pero si Gab po ang bida. Lumikha ng di maipaliwanag na lakas si Gab. Tumayo ng tuwid kahit umaalog ang brace, humarap sa madla. Mataas na bata pa din siya, pero tila lumaki dahil sa luhang naipon. Ayokong manakit o gumante. Paos niyang simula. Gusto ko lang pong malaman ninyo kung gaano kahirap maglakad kung pilay. Pero mas mahirap kung ang puso ninyo ang pilay. Natigilan ang buong court. Bumagsak ang fidget cam ni Marco, kumalabog sa sahig. Si Ella umiyak ng tahimik. Si Brian suminghot. Si Kapitana lumapit kay Gab at niyakap. Pasensya ka na anak, wika niya. Dapat noon pa man inaral naming maging mas mabait. Umiyak na ang ilan habang pumapalakpak. Sumunod na nangyari, parang slow motion. Nilapitan ni Marco si Gab. Bitbit pa rin ang bakukang ng kahiyaang sumabog. Magmukmok, inilapat niya ang kamay sa balikat ni Gab. Sorry, haghik niyang luha. Hindi ko naisip. Nagtinginan ng mga bata. Tila nahuhugot isa-isa ang tinig ng konsensya. Ginanti ni Gab ng mahinang ngiti. Hindi pa lubos na masaya, pero sapat na para magbukas ng pintuan. Ayos lang, sabi niya. Basta tulungan niyo akong mag-basketball pag gumaling. Tumawa ng may luha si Sasha. Oo. Kinabukasan balik palaruan, pero iba na. Dinala ni Marco ang lumang skateboard na pinahiran ng goma. Ginawa nilang mini scooter ni Gab. Ginawa ni Ella at Sasha ang swing bilang resistance therapy. Hinatak-hatak para sa leg strengthening. Si Brian naman, nagdala ng pirasong karton na may sulat, Gab Team. Naghalakhak sila habang pinapawisan. Sa bawat indayog, tila pumapalakpak ang mga daon ng akasya sa bagong hanging umaga.
Sa dulo ng araw, may marahang ambon, ngunit walang tumakbo pa uwi. Sa halip, hinarap nila ang ulan, tumawa, nagsipag-spin sa gitna ng basang lupa. At si Gab, unti-unting binitiwan ng saklay, 2 hakbang na walang brace, di puwersa pero nakataas ang noo. Sa gilid, si Mira, kinukunan ng video. Ngayong araw wala nang pangaasar, puro sigaw na, "Kaya mo yan!" at "Palakpakan!" Kumalat ang video ng gabing iyon sa social media page ng barangay. Umabot ng libu-libong views. Komento ng isang guro. Ito ang dapat ituro sa GMRC, hindi pagbibihira, kundi pag-unawa. Inanyayaan si Gab bilang inspirational speaker sa Brigada Eskwela. Inabot sa kanya ni Kapitada Regina ang maliit na tropeyo. May nakasulat, "Pinakamatapang, pinakamapagpatawad." Sa likod, pinirmahan ni Marco, "Salamat dahil tinuruan mo kami ng lakad ng puso." At tuwing papatak ang hapon, bumabalik ang iniidolong tunog ng chain ng swing. Pero iba na ang himig, parang bagong piyesa ng bandang marunong mag-ayuno sa panunukya. Sa gulong ng duyan, matyaga si Gab na ititiktik ang bawat kambyo ng hangin bilang hakbang niyang patungo sa araw na tatakbo na siyang walang bakas ng bakal at wala na ring bakas ng pamimintas, kundi marka ng mga kaibigang dating tumutulak sa kanya pababa. Ngayoy sumasalo tuwing sumusobra ang inat. Sapagkat minsang nilait ang pilay, ngunit humugot ng isang simpleng video ang litid ng awa sa puso ng lahat. At doon nila natutunang may tuwid na daan kahit baluktot ang binti. Basta't diretso ang pagtitiwala at nakatuon ang mga mata sa liwanag matapos ang madamong playground ng dilim. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.